Yun guys, ready na nga po yung ating mga kailangan para mag-umpisa na talagang mag-trade ng live portfolio na talaga, no? Live portfolio means talagang live money na rin yung ating ginagamit. So, kung tingnan natin, ayan na nga at pumasok na yung ating pinaka-capital na umpisa. So, bawat buwan siguro kahit madagdagan ko yan ng 1,000 galing sa ating masave ng konti, sobra sa ating trabaho, sweldo. So, dagdag na 1,000 hanggang sa makuha talaga natin yung desired na capital na gusto ko. So, minimum lang muna, 8,000. Pumatak na siya, pero meron pa tayong mga dapat pang gawin. So, kahapon ay nakapag screen ako ng stocks. Meron tayong dalawang napasok sa ating setup. Naka-weekly time frame tayo dapat. Tapos yung ating strategy, nakalma strategy. Ayan. Nakalatag na kagad, naka-ready na. So ang ating ito nga pala yung ating strategy dito ay natutunan lang natin, no, sa Traders Den or Traders Lounge nung araw. Ito ay minana lang natin doon sa kanila at tinuro lang sa akin sa Tabula Rasa course. I don't know kung pumasa ako noon. I think pumasa naman ako, pero repeater po tayo. Ibig sabihin, 2 beses ko tinake yung course na yon. Yung 30 trades, live trades yun na, 30 trades. Tapos yung una, lugi yung aking portfolio. Yung pangalawa kong attempt, another 30 trades uli, ay pumasok na tayo sa gain na portfolio after like 60 trades in total. So nag-green yung aking portfolio at that time. So yung mga strategy dito ay hindi po sa akin yan. Yan po ay aking natutunan lamang doon sa grupo na yon. I don't know kung nandun pa sila. At ito lahat yan. May mga pangalan yan eh. Hindi pa nga ito lahat nandito eh. Alam ko may mga bago sila tinuturo doon na wala dyan. Tapos, ano pa ba? Ito lang yung nagustuhan ko dahil hindi masyadong kailangan ng time na tumutok sa merkado. Okay? So, ang next nating ihanda dahil meron na tayong dalawang na screen na stocks which is imo-monitor lang natin. Mamaya, i-discuss ko yung ano yung nangyayari dyan sa dalawang stocks na yan na ating na-screen kahapon. Tiningnan ko yun sa office kanina while nandun ako sa office. Tiningnan ko yung closing price pero ayun na nga, walang entry signal. So before ko i-discuss ng tuluyan yan, meron pa akong dapat ihanda rito na hindi ko pa na-set up kagabi. Dahil nga hindi pa tinapos ko lang yung screening kagabi at nagpahinga na rin ako dahil siyempre 8 oras sa trabaho. Tapos pagdating dito sa bahay, ito pa yung gagawin natin. Halos mga 1-2 oras ko rin itong ginagawa, itong pag-record ng aking vlog na ito, itong video na to. So pagod na rin talaga. So hindi ko na siya nagawa. So ito yung mga dapat pang gawin ayon sa aking routine, ha? Depende sa inyo kung ano yung preferable sa inyo. So, yung dito sa MyTrade, kung saan dito ako, ito yung ginagamit ko na brokerage account sa pag-trade, ay naglalagay din ako ng window rito sa kabilang sa bandang kaliwa, yung watchlist naman. So, nilalagyan ko yan ng pangalan. So, watchlist na kalma. Ito yung window dito sa may gawing kaliwa. So, dyan ko nilalagay yung mga stocks na ating na-screen dito, which is 2 lang naman, DNL tsaka EMI. So, dito ko ngayon lagay yan. Okay, EMI. Yan, hanapin lang natin. No, hindi mo mahanap dito yan dahil wala naman dito yan. Dito tayo sa isang window, isang tab na nandyan. Diyan natin hanapin kasi nandyan yung buong listahan ng mga stocks sa PSE. So, ayan, EMI.
So gagawin lang natin, i-right click lang natin yan at i-add lang natin sa ating watchlist. Yan, meron na yan. So add lang, tapos hanap pa na uli ng pangalawang stock na ating na search. Okay, dito tayo. Ano ba ito? Hindi po yan password dyan. Bakit ka nandyan? So lagay natin DNL naman yung isa. Yan. Ganun din. Right click and then add to watch list. So pag na-add na natin yan, nandyan na yan siya. So no thanks. So ang mangyayari yan guys ay pag live na yung market, madali lang nating makita kung ano yung mga stocks na ating binabantayan para madali yung execution dito sa gawing kanan, no? Right hand side, dito ko nilagay yung execution window. Yan. Dito sa gitna yung bid and ask. So isang click lang, papatak agad yung buy order dito. Tapos siyempre alam na natin kung magkano ang ating ano diyan. Ating board lot dahil meron na dito yan. So ilagay lang natin, halimbawa DNL yung una natin i-trade, sulat lang natin dyan, makita natin yung detalye ng stock na gusto natin i-trade. So isang tinginan lang, kita natin kung ilan ang minimum na lot size ang pwedeng i-trade. So 1,000. So let's say 1,000, magkano papatak? 3,000. So mga 2,000 lang siguro pwede nating i-trade dito. O, ganyan, tama. 2,000 lang na shares yung pwede nating i-trade dito sa DNL. Yan, so napakadali, di ba? So dito naman, kita na rin natin yung bid and ask. Okay? Isang tinginan lang. Ngayon, pag i-EMI naman, ganun din. See, nagbabago na rin siya kaagad ngayon. Napakadali. So, palipat-lipat lang tayo dyan naglilipat din dito ng kusa at pumapasok na rin dito sa ating execution order or window ang stocks na pinili natin from our watch list. Nakikita nyo? Nagbabago-bago siya. Diba? So, mas mabilis tayo makapag-trade. At ang gustong-gusto ko rito, pag nilagay ko dito sa watch list na tab, yung mga stocks na aking na screen, ito ay magbibigay sa atin ng top. Itong column na to na top. Dito makikita yung expected na opening or closing price. Pag nag-aabang ka for example, sa closing price, nag-aabang ka para pumasok sa isang stock, dito mo makikita kung ano yung expected na price. So, gagawin ko niyan bago pag run off na siya at trading to last na, patapos na yung pagtitrade, yung final price na, dito kasi lilitaw yan, yung expected, which is laging tugma naman. Ang gagawin ko niyan, lalagyan ko lang yan ng presyo. Halimbawa, ganyan yung top niya. Ang gagawin ko niyan, lagyan ko lang ng kunting na lamang ng konti rito. Halimbawa, 3.8 lalagay ko. So, para ako ang mauuna sa pila pagka mag-closing price na. Bakit ka mo mauuna? Dahil talagang seconds na lang bago yung trading at last ay doon ako papasok. At ang mangyayari, lagyan ko ng one price ahead dito sa top na price. Yan yung ilalagay ko kasi dito pag ganun na yung oras, lahat ng mga pamiki na bid and ask dito, yung mga ridiculous na mga price while waiting sa trading at last na time, which is around 250 I think. 250.
dyan sa Pilipinas, Philippine time 2:50 PM ay magsialisan na yung mga ano lang, mga fake na mga, hindi naman fake, nandyan talaga yan, pero yun yung pampagulo ng mga ano ba, na mga bid and ask para magkagulo yung anong tawag dito? Yung mga newbie lalo na hindi pa alam kung anong laro dito sa bid and ask. So, marami dyan na mga bid and ask na mga interest na kinakancel nila, no? Para mag-create ng senaryo na malaki sa bid or malaki sa asking price, so ganito yung magiging price, bababa or aakyat. Pero at the last moment, kinakancel nila yan at pinapasok nila talaga kung ano yung gusto nilang order. Or talagang hindi sila pumapasok dahil alam nila na hindi nila gusto yung closing price. Ayaw nilang bumili sa ganong price. So, nakikigulo lang sila dyan. Hindi naman sa nakikigulo, may strategy talaga sila para dyan. Alright? So, ayun. So, yan. Pinakita ko lang sa inyo kung paano paano ako maghanda para sa trade. So, ngayon, balikan naman natin yung mga na-screen ko na stocks. So, kaya ako walang entry dahil tiningnan nga at minonitor ko nga itong DNL at saka EMI kanina. So, ang nangyari, kung titingnan natin sa daily time frame ito, kumakit lang ng konti eh. Tsaka diminishing yung price, mayroong parating na dividend, maaaring yung iba pumasok lang para sa dividend at pagdating ng X-date, before X-date, one day before ay baka magsialisa na itong mga to or during the record date ay mawala na sila kasi may ano yan eh, may technique din dyan eh sa dividend eh. So makikita mo dyan yung mga dividend play na sinasabi. Papasok hanggang sa nandun lang yung record nila na may hawak sila ng ganitong stock. Pag malapit na yung dividend date or X-date, whatever. At gusto ko lang reviewin yung naaral ko na yan dati. Yung ano yan eh, technique. So, papasok lang sila, magstay lang sila. Papasok lang sila pag malapit na yung dividendo at magstay lang some time at mag-pull out. Pero sinisigurado na pasok sila doon sa mga sa record sa bibigyan ng dividendo in this particular dividend schedule, no? Ganun. So, maaring magsipulasan yan pagkatapos ng date na yon. So, huwag pumasok ka at iba naman yung strategy mo, baka madamay ka dyan. Biglang bumuhos at hindi ka maka-exit or ma-hit yung stop loss mo, sayang lang. So, isa yan sa binabantayan natin. So, hindi ako nag-entry dahil nga hindi pa siya pumasok sa ating setup. So, okay naman. Isang criteria which is above siya sa ating Alma line at yung risk ay nasa 2% pa lang. Okay. And then, meron siyang malaking volume sa weekly pero ang hindi nag-qualify niya guys, volume niya is above average ha. So, qualify din siya sa volume wise. Dito sa CCI dahil malayo pa siya sa 100. So, yung momentum wala pa eh. Okay. And then, meron tayong inaasahan na upside baka hanggang dito dahil may konting resistance na dyan. Okay. So, meron kahit papanong inaasahan natin kung maka-entry tayo somewhere here, merong 7%. Okay. Pero kung magtuloy-tuloy yan at hindi na-hit yung ating exit signal, kung halimbawa nakapasok tayo, hahayaan pa rin natin yung hawakan. Ganon. So, ang EMI naman, ganon din. Yung ating CCI ay medyo malayo pa. Pero yung volume niya naman ay wala sa average, no? Mas mababa. Tapos yung price natin ngayon ay nasa baba na ng Alma line. So, hindi kwalifikado. So, gagawin ko after this video,
ay mag-i-screen na naman ng stocks. Baka may maidagdag dito. May mga stocks na nag-move nitong araw na ito, itong trading day na ito, at nag-qualify sa ating setup. Pwedeng maidagdag dito sa ating watch list. Pero hindi ko na i-record yung video na yon dahil masyado nang mahaba pagka nag-stock screening tayo kasama rito sa vlog na ito. Alright guys, so yun lang naman. Ulitin ko, ito yung dinagdag ko sa aking paghahanda para mas mabilis yung galawan natin pagka tayo ay mag-exit or mag-enter ng stock position, di ba? Mas mabilis. So, ikaw, ano ba yung mga technique mo? Ano yung mga paghahanda ang ginagamit mo dito sa execution window, dito sa broker mo para mas madali ang iyong pagtitrade para sa iyo? Yung technique mo naman. So, share mo na lang dyan sa ating comment section para pwede nating pag-usapan. At the same time, ready na rin ang ating journal. Alright? Thank you.